Pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan sir dito sa tiyan sir. Hindi porke off duty or on duty ka, hindi ka pwede manghuli. Alam natin na may tama ang pulis kapag sila ikinasuhan dyan. Hello mga ka-viewers, kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, isang off-duty na pulis, civilian, ay may binaril na isang rider. Dahil lamang sinita ang riders na ito ng isang pulis nga naka-off-duty. Nagtalo sila. Apikon ang riders at binato ng helmet ang naka-off-duty na pulis at naka-civilian. Dahil sa nangyari doon, bumunot ng baril ang pulis at binaril ito ang rider. Mga ka-viewers, pakinggan po natin ang buong detalye at kasaysayan kung bakit nangyari ang pamamaril sa isang riders ng isang pulis na naka-off duty or naka-civilian. Dahil ang kaso na ito ay nakarating na ito sa Senado. Pakinggan din natin ang paliwanag ni Senator Bato at ni Senator Raffy Tulfo at pakinggan din natin ang pahayag ng Napolcom kung ano ang reason kung bakit talaga binaril ng pulis ang isang rider. Kaya panoorin po natin ang buong kasaysayan nito mga ka-viewers. Ano pa yung natin mga ka-viewers? Panoorin natin ng sabay-sabay. So ang nangyari sir, habang naglalakbay itong si suspect natin sir, si Sergeant Sibilio sir, Police Corporal Sibilio, doon sa kabaan ng Southville 8B sir. So napansin niya itong si si John S. Umpad na nakasakay din ng motor at pinahinto niya sir. Nung pinahinto sir, tinanong kung mayroong papel yung kanyang motor. So sa inakala nung victim sir, si John S. Umpad, na kasi nagpapakilalang pulis sir, inignore niya sir at umalis siya doon sa lugar. Hanggang sa sinundan siya nitong pulis nito sir. Pero itong pulis nito sir ay naka-off duty po sir. Hindi po siya naka-duty. Naka-uniforme? Negative sir, naka-civilian na po sir. Civilian. At mayroon siyang backride sir, na yung isang suspect din sir. So habang pauwi sila sir, doon sa bahay nitong biktima sir, ay nung pagkaliko niya doon sa mismong bahay niya, kasi yung bahay nila sir, halos kanto lang din sir, nung pagitan. So nung paliko sila doon sir, ay agad-agad niya na huminto doon, bumaba at kinatok yung bahay nila sir, at agad naman itong dumating itong pulis natin sir. Nung dating ng pulis nun sir, ay biglang tinanggal niya yung helmet at ibinato doon sa suspect sir. Yun yung naging kaya natumba yung sir, yung motor, kaya bumunot naman ito ng baril sir. Akma naman sir, nung pagbunot niya ng baril sir, saka naman lumabas yung nakababatang kapatid ni sir na si si Francis, no? Ay pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan sir dito sa tiyan sir. Pero nakatakas po si John A sir. What prompted the shooting? Nag-start doon sa paninita sir. Yung pagputok nga doon na sa bahay. Yes sir. Nung binato ng helmet sir, binato ng helmet yung dalawa sir, yung suspect sir, na okay, natumba sir. Binato ng helmet? Yes sir. Pagbato? Ay nung pagbato sir, di natumba. Tumba? Yes sir. No, kaya nung bumangon sir, may binunot na baril. So according dito kay sir, kay John A sir, yung nagda-drive sir, which is yung police po natin sir, bunot ng baril? Yes sir. At pinutukan. So instead na, kasi sir, nung kinatukan niya sir, agad naman na bumangon to yung kapatid niya, siguro tulog kasi mga alas 12 na sir pasado na sir Nung lumabas, saka nung pagputok niya sir, yun ang tinamaan yung kapatid. Yung nakababata niya kapatid sir, na dito naman tinamaan sa may tiyan sir. Patay? Dinala pa muna sa hospital sir. Tapos sir, namatay din sa hospital sir. So nasaan ito ngayon si Sibilio? Sir, yung ating pong pulis sir ay nakadetain po sir sa BGMP ng Rodriguez sir. Nakadetain? Opo sir. For the case of? Ang kaso niya ngayon sir is, hindi sir, ang kaso niya ngayon sir is murder and with the attempted murder sir. Murder? Sir, naging complex crime po sir. Si Jeffrey Baguio, nasaan ito? Nakadetain din po sir. Silang dalawa? Yes sir. Anong kaso? Ganon din sir, ganon din po sir. Yeah, go ahead Senator Tulfo. Okay.
Dito makikita na naman, hindi nasunod yung police operational procedure at nakikinig po si Attorney Bernardo, maging yung Commission of Human Rights, they're all here. Very common na ito sa ating kapulisan. Unfortunately, it happens again and again and again. And if you remember, nagkaroon tayo ng isang hearing na ganito, Mr. Chair, na kung saan naninita po yung mga pulis ng walang probable cause ng mga nakamotorsiklo. Palaging tinatarget yung motorsiklo, pero pag yung kotse, hindi nila kayang parahin. Ang pinapare yung motorsiklo, hinahanapan ng registration, etc. When in fact, there's no probable cause na para parahin yung motor. So I would like to ask Colonel Piquero, may probable cause ba? Sabihin na natin, sige, siya ay police. Okay, sige, nakasibilyan. May karapatan siya manita. Siguro nakita niya probable cause na kailangan sitahin. Ano yung probable cause para parahin niya yung nakamotor? Sir. Actually, sir, wala siya probable cause, sir, kasi naka-off duty siya, sir. Okay. Yes, General, sir. Your Honor, hindi po namin kinakadal yung police namin, but yung binanggit nyo niya kanina na we violated yung POP. Yung police po natin at that time is off-duty po yung police po natin. So in other words, nakasibilyan siya. wala po siyang karapatan na manita. Exactly po. Yeah. Ito, medyo kakampihan ko ng konti yung police. Okay. Pero kung meron siyang nakitang probable cause na para sitahin dahil bilang police, halimbawa may nakasukbit na baril o may daladalang samurai, pwede siguro parahin niya yon kahit siya ay civilian, kahit na siya off duty. Tama? Pero this time, walang probable cause talaga. Opo, sir. Pwede po niyang sitahin yon kung may nakita po siya. Kahit off-duty siya. Mga pulis kayo nanonood sa atin ba? Baka sa babalik naman yung mentality na off-duty ako. Hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis. Di ba? Off-duty ka or on-duty ka, pag swear mo, kahit na anong oras, kahit off-duty ka, sinumpaan mo yan. Nag-oath ka na police, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya mayroon na naman kayo magsabi, oh, off-duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Di ba? Yes, so, sir. yun lang isitin natin ngayon dito. Yeah. Hindi porque off-duty or on-duty ka, hindi ka pwede manghuli. No. Police ka, 24 hours a day. Clear? Clear tayo dyan, ha? Opo, sir. Okay, so yun lang ang gusto ni Senator Tulfo, yung probable cause, kung may nakita ba sila o na dapat hulihin, dapat parahin o pinagtripan lang ng police o ano. So, Sir, may idadagdag po I'd like to ako. commend General Lucas and Colonel Piquero dahil nakita ko naman po talaga, tinututok itong kasong to. Tulad sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsinti yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. You would like Marami to say pong something? salamat. Idadagdag ko po, sir. That time na nanita itong si Sabilio, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa police operational procedure yung tamang panita, kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay naka o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. Ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero sa'yo yan, kung ikaw ay police. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor.
based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General, ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Diba? Yung kotse pwede pa magladyan ng M16, M203, diba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, sir. Thank you po, Yanong Senator. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. So, meaning, for me, Attorney Alberto Bernardo, sir, so siguro mag-issue kayo ng memorandum hanggat hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kung minsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta sa isang kanto, makusunadahan lang ng mga polis kung saan kanto lang sila at doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban lang, tama kayo kung in pursuit of a criminal, a crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Di ba? Pero lahat, hindi lang po yung motor, pati mga kotse. Kasi malay mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, baka sumakay na ng kotse. So, dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganung memorandum, Napolcom? Sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding NAPOLCOM resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kayo mga ka-viewers, ano po ang masasabi nyo sa paliwanag ng NAPOLCOM nga nakabaril ang mga pulis sa isang rider? Tama lang ba mga ka-viewers nga manghuli sila kahit naka-off duty sila or naka-civilian? At tama lang ba mga ka-viewers ang sinabi ni Senator Rapi Tulfo nga dapat hindi lang motor ang sinisita kundi ang mga kotse? Kung nagustuhan nyo mga ka-viewers yung video na ito, please like and subscribe po. Sa hindi pa pala nakasubscribe mga ka-viewers, pasubscribe na lang po. Maraming salamat po mga ka-viewers.